Hi guys, good morning. Kwentuhan tayo about sa experience ko dun sa Bocobo Clinic sa St. Luke's. Ayun, nagising ako ng 4 o'clock AM. Then, maaga kasi schedule ko is 8 in the morning. So, ayun, maaga. Tapos umalis kami dito ng 6. Ganon. Mga medyo malayo-layo ng konti din, mga 15 minutes. Ganun. Hindi siya pwedeng lakarin. So, ayun na nga. Pagdating namin doon, may guard. So, tanong ako kung saan ito. So, dahil pregnant ako kaya, naghanap ako ng priority ganun. So, pinalipat ako doon sa kabila. Ayun, pamilaw mo po. Kasi yung nakaschedule din 7, so hindi ko pa maghintay. Ayun. Hintay, pinauna yung mga sa likod sa dun sa mga nakaspyoto. Tapos ayun, tinawag na nila yung sa 8, pero wala pang 8 yan, mga 7, parang 7 pa lang yan. So, dahil ako natanong ako, pregnancy, pwedeng first. So, ako lang muna yung nauna doon sa sa 8. Pero, ayun, pinakit na ako doon. May kasama ang kapatid ko. So, ayun, pagdating ko, magpasok ko doon, daming pila, daming tao. Tapos, ayun, diretso ako ng photo room, picture, ganon. Tapos, ayun, sabi naman sa'yo kung kung saan ka pipila line. Tapos ayun, hiningi sa akin yung document ko, ganon, Xerox. Then diretso na ako dun sa upuan. Then dahil wala pang nakapila, tinawag na ako yung first. So, nagulat ako, daming tanong, grabe. Yung about sa fiancé mo, ako, ayun, nagkamali pang ako sa code sa amin. Tapos dami, para akong doon, gulat. Tapos ayun, diretso pinapunta na ako dun sa di ko matandaan kung anong floor yan. Baka tanda ko 5. Magbabayad muna. Tapos ayun, after nun, nasabi na yung kung saan. Sunod-sunod na yan kasi huwag kayo mag-alala, sasabihin naman sa inyo kung saan yung after nyo ganon, yung sa blood ganon, kung saan kayo diretso, kaya madali yung process. So ayun, sunod-sunod na yan, di ko na alam kung basta yung sa dugo, yung sa height, yung kilo mo, sunod-sunod na yung pinakabad ako dun sa x-ray, kasi yun daw yung may sputum ka o ayun, pero kabado ako, hindi nga ako kasi buntis. Tapos ayun, diretso na. 2 times nga ako pinal kasi excellent health kasi na nahirap lang ako huminga dito. Nandito. Nahirap ako. Tapos ayun, sunod-sunod na yon yung sa ice glass sa 3rd floor. Then after that, mayroon pa yung sa height, yung sa blood. Then 4th floor ata yun. Yun sa dugo. Ako. Tapos yun na. Yung pinaka last na. Basta yun guys, yung sa dugo, yung height nyo, yung kilo, yung dito, yung may paparid sa inyo doon. Tapos, yun na nga yung pinaka mahirap doon. Dapat, okay kayo doon. Then, yung yung last, yung sa eyes, pag may babasahin kayo doon, then may papermahan kayo doon sa, I think, 5th floor. Kaya medyo natagal ako ng konti doon kasi kailangan, yung pagperma mo, basahin mo yun. Tapos, yung last is physical check-up. Yung pag-check na yung body mo. Ayun, chinek niya, tinanong niya ako
tinanong nyo about sa kung may ano ako, ubo, ganon, yung mga past, surgery, ganon. Sabi ko, wala. Tapos yung sa chicken pox, kasi meron akong mga ganyan. Yan, sabihin nyo lang yung totoo. Ayan, sinabi ko. Then, after that, yung pala yun, pwede yan yung sa buntis, siya, check up. Kaya alam niya yung buntis ako. Tapos ayun, pinahubad na niya ako. Then pinahiga dun sa bed. Chinek niya yung ko. Sinukat yung tiyan ko dito. Then, ayan. Chinek niya. After that, tumay ako, gan siya. But lang hindi niya nakita yung ko dito. Ayan. Tapos after nun, okay na. May question pa ganon. Tapos ayan, inano niya sa akin kung saan ako pupunta sa, stress, hindi ko matanda. Basta yun na doon. Tapos, yung lalaki, binigyan niya ako ng paper, yung notes. Kung yun, kala ko na yung babalik pa pala ako na 3 days, ay 2 days after. Ayan, bumalik ako, tapos maaga ako doon. Binigay ko yung papers ko, sabi ng guard, anong gagawin ko. And sabi ko, ayan, ang dami kong no. Kinuha yung papel ko, pinakita doon sa may tatak, di ko napansin kung ano yung nilagay. Tapos mamaya nakita ko, immunization. So parang nalis yung kaba ko. Kala ko sputum. So, pray ako ng pray, wag yung sputum. Tapos, ayun, pinakit na kami sa, second floor. Yung second floor pala yung, yung immunization. Kasi pag fifth floor, sputum yun. Then, ayun, naghintay ako. Nakupo, daming pila. Tapos, ayun, pinapasok ako doon. Sabi nung nurse, mabait naman siya. Wala nang problema dun sa papel ko. Ay, tapos yung may sinabi ako kasi yung injection ako ng 2. Bali alam ko yung isa, blue injection. Tapos sinadjust ko na Tapos na ako dun last month. Na-injection na ako. Tapos ayun, nagkonting sabi niya, hintayin mo ako kasi pa-edit ko daw yun. Pa-edit niya pala. Pa-edit niya din. After that, pinaupo ako dun sa upuan. Ayun, medyo nagka-problem ako. Sana pala hindi ko na sinabi na nagpa-injection na ako dun sa province. Kaya yun, nagka-hassle. Alam naman yun, naghintay ako ng mga 3 hours kasi need pa, nahahanapan ako ng record ng vaccine. So, wala vaccine nung ngayon lang. Yun sa baby. Hindi na ng doktor sa akin. Clear records. So, meron naman ako pinakita doon. Yun. Medyo, muntik na ako doon. Tapos sabi nung, nurse, yung staff na, pwede ka naman ma-release. Doon ka na lang sa US injection, magpa-injection. So, bali, ayun. Ayun na nga. Pwede naman pala. Tapos, ayun, sabi ko, wala pa akong record. Babalik dito bukas, ganon. So, hintayin mo lang to. Bibigay ko to doon. Tapos, wait ka na lang ng call. Yun na. Tapos, ayun, hintay ako. Yun pala doon sa baba ako tatawagin. Yun na. Yan. 3 times ata akong tinawag kasi akala ko dun sa second floor ako tatawagin. Dun sa, ground floor. Thanks God. Yan, tinawag uli ako, bumaba ako. Medyo kabado talaga ako. Ayun, may question pa doon. Yun yan, may pinirmahan ako, ganon. Tapos, tinanong ako about, name ko, ganon. Petitioner ko. Yung may question. Tapos may binigay sa akin na papel. Check ko daw yun. Tingnan ko kung tama yun.
guys. Binigyan ako ng CD, tapos yung brown envelope na bawal buksan. Yun lang ibigay ko doon sa US Embassy. Then, ikip ko yung CD and yung paper. Damihan ko doon ng zeros kasi hanapin yun. So, yun na guys. So, nakakaba na hindi mo alam kung hindi ka talaga makatulog. So, yun na guys, based sa experience ko lang sa Bocobo Clinic sa St. Luke's. And, good luck guys. Kung kayo nasusunod, good luck. Pray lang. Thank you.